Magandang tanghali bayan, ako po si Pednar at ito ang Tinig ng Bayan. Sa oras na ito, ating tinututukan ang patuloy na krisis sa lungsod ng Marawi. Noong Mayo 23, 2017, sinalakay ng Mauti Group ang lungsod na nauwi sa matinding bakbakan laban sa pwersa ng gobyerno. Mahigit isang buwan ang lumipas at patuloy ang operasyon ng militar upang mabawi ang lungsod. Live mula sa Marawi, naroon si Jeff para sa huling balita. Jeff. Bednar, magandang tanghali. Narito tayo ngayon sa Barangay Mainaot, isa sa lugar na matinding naapektuhan ng sagupaan. Sa likod ko, makikita ang mga gusaling winasak ng airstrike at putukan. Ayon sa AFP, mahigit 300 miyembro ng Mauti Group ang napatay, ngunit patuloy pa rin ang bakbakan sa ilang bahagi ng lungsod. Mahigit 200,000 residente ang lumikas mula sa Marawi at kalapit na bayan. Marami sa kanila ay nasa evacuation center sa Iligan at Cagayan de Oro. Ayon sa mga lokal, kulang ang pagkain, tubig at gamot. Narito rin ang mga sundalo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang Scout Rangers at Marines nagsasagawa ng clearing operations. Makikita naman natin sa likod kung gaano kalupit ang hagupit ng isang bakbakan. Kasama natin ngayon si Lieutenant Colonel Santos, pinuno ng operasyon ng AFP dito sa Marawi. Colonel, ano pa ang pinakahuling update sa operasyon? Magandang tanghali. Sa ngayon, patuloy ang ating clearing operation sa mga natitirang gusali kung saan posibleng nagtatago pa ang mga kalaban. Nakafocus kami sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga sibilyan at pagbawi ng mga estratehikong lugar. Umaasa kami na sa tulong ng lahat, matatapos ito sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po, Colonel. Mula sa Marawi City, ako po si Jeff para sa Tinig ng Bayan. Maraming salamat, Jeff, sa iyong ulat. Sa gitna ng kaguluhan, nananatili ang tapang ng ating mga sundalo at pag-asa ng mga mamamayan. Patuloy ang panananawagan ng tulong, pagkakaisa at panalangin para sa Marawi. Kami po ay magbabalik para sa iba pang balita. Ako po si Pednar at ito ang Tinig ng Bayan.